Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In this video, trading tutorial muna tayo, pero this time, kinuha ko muna yung isa sa mga importanteng trading lesson na itinuro ko sa Beginner's Playbook. At yung mga nag-enroll sa course, alam na nila to. Marami akong lesson dito na hindi nyo makikita sa YouTube channel at mas lalo na sa ibang mga trading course na nagkalat. In this video, we will talk about manual backtesting. Kasi ito yung mas recommended para sa mga newbie traders. Mas mapapabilis kayo dito mag-gain ng experience. It will improve your pattern recognition and also build your confidence. However, katulad din kung paano tayo nagde-develop ng skill sa ibang larangan, kailangan din dito ng hard work. Sa procedure na ito, you may use Altcoin Pinoy Trading Dashboard kasi ang ginamit ko pa dito is yung Google Sheet journal ko na applicable pa din naman at mas preferred ng iba. Pero you can create your own journal similar ng sa akin. Okay? So umpisahan na natin. Kahit anong trading strategy pa ang gusto nyo gamitin, kailangan nyo yan i-backtest para malaman nyo kung sa mga nakaraang data ay lumalabas ba yung pattern or there is an opportunity sa strategy na gagamitin nyo. At sa tutorial na ito, manual backtesting lang ang gagamitin natin. Hindi natin kailangan mag-code dito kasi ang purpose lang naman ng backtesting gamit ang algorithmic ay makita agad ang results ng strategy kung profitable ba or hindi. And it's good for algorithmic trading. Pero dahil bago lang tayo sa pagte-trade, mas magbe-benefits tayo sa manual backtesting. Kasi sa paraan na ito, pinapractice natin yung subconscious mind natin na maging pamilyar sa trading setup na gagamitin natin. Para kapag nasa live trade na tayo, madali natin ma-identify yung trading setup kasi nasanay na tayong makita yon during backtesting period. At lahat ng newbie trader kailangan mag-backtest bago nila gamitin yung strategy sa live trading. Maraming benefits ito kasi makikita natin yung behavior ng asset in the past, malalaman kung nagpe-perform ba yung strategy or hindi, at ano yung mga areas na kailangan natin i-adjust. At magkakaroon din tayo ng realistic expectation during this period kasi malalaman natin na ang trading strategy na ginagamit natin hindi pala madalas lumalabas ang high probability setup. May mga araw na hindi ka makakapag-trade, although sabihin natin na gusto natin maging day trader, pero base sa resulta ng backtest mo sa strategy, hindi ka pala araw-araw makakapag-trade, and that's fine. So therefore, makakapag-adjust ka at baka kailangan mo mag-adapt ng additional trading setup na magbibigay sa'yo ng chance para makapag-trade pa din during low volatility days. Kasi normally kapag wala pa tayong experience sa trading, ang expectation natin ay iba. Iniisip natin na para siyang trabaho na kailangan natin umupo maghapon sa harap ng monitor at mag-trade and make money. Pero hindi siya ganun. At malalaman nyo yan depende sa strategy na ibabacktest nyo kung bibigyan ba kayo nito ng trading setup everyday. Sa crypto kasi, based on experience, mas volatile siya sa gabi kung saan open yung US market. Dahil 24 hours naman ang crypto, makakapag-trade tayo anytime. Depende sa sentiment. Nakaka-apekto dyan yung fear and greed at yung current narrative sa market. So sometimes, boring ang takbo ng market, minsan naman maganda. At mas maiintindihan nyo yan kapag nagte-trade na talaga kayo. Kasi nagpapabago-bago yung sentiment. Mahirap masabi kung anong oras maganda mag-trade. Minsan maganda mag-trade sa gabi, minsan naman maganda sa umaga. So depende talaga sa sentiment ng market. Anyway, madidiscover nyo din yung mga yan if nagte-trade na kayo everyday. Sa pagbabacktest naman, kailangan natin ng trading view. Pero dahil may bayad ang trading view, limited lang yung makukuha natin na information or data para sa mga free users. May other options tayo sa backtesting. Ang Binance Trading Platform itself. Kasi sa trading view, may limit lang yung data na makukuha natin. Katulad ng sa akin, kahit naka-essential ako dito, yung data ng 2020 or 2021, dito sa 15-minute time frame, hindi ko na ma-access yun. Lalo na kung bababa pa ako ng time frame, let's say 5 minutes or 1 minute, mas limited yung data na mababalikan ko. So remember, sa backtesting, ang tinetest natin ay yung historical data. Kaya importante na mas marami tayong data na mabacktest. Pero dito sa Binance, yung trading view feature nila, magagawa natin bumalik ng malayo-layo. Wala nga lang replay button dito, pero hindi nyo naman kailangan yun sa pagbabacktest. Kasi sa pagbabacktest, ang tinitingnan natin dito ay yung trading setup. Katulad nito,
hahanapin natin yung demand zone or supply zone, then yung stop loss and take profit. Tapos i-screenshot natin yan. Pwede natin i-print at idikit sa pader kung yun ang paraan nyo para lagi nyong nakikita yung trading setup. Anyway, so bibigyan ko kayo ng example na binacktest ko sa ibang asset, hindi sa crypto, para magkaroon lang kayo ng idea bago ko ituro sa inyo yung proseso. Kapag may tinetesting kasi ako na bagong strategy, ganito ang ginagawa ko. Nilalagay ko sa folder yung mga screenshot ng trading setup, katulad nitong sa January 6 trading setup. Ibang strategy nga lang to, pero andito pa din yung concept. Makikita natin kung saan tayo nag-entry, yung stop loss and take profit. Syempre importante din na kunin natin yung oras kung kailan naganap yung trade. Katulad nito, bandang 8:30 ng gabi nangyari yung trade at lahat ng nakalagay dito ay isang trade setup lang. So ganito din dapat yung gagawin natin na pagbabacktest. I-screenshot natin yung trading setup kahit win pa yan or loss. Ilalagay natin sa isang folder or gumawa kayo ng journal na pwede nyo idikit yung printed copy nito para anytime habang nagte-trade kayo makikita nyo yung trading setup sa journal nyo. At hindi lang ito yon, detalyado yan sa Google Sheet natin. So yung nakita nyo na mga screenshot trades doon, naka-indicate din dito sa backtest journal ko yung simulation trade. Katulad nitong sa January 6 trade natin, 19% ROI tayo doon at tumagal lang yung trades ng isang oras. Makikita nyo din dito yung mga araw na walang trades kasi sa Forex hindi 24/7. Sabado at Linggo sarado sila, so naka-indicate din sa akin yon. Anyway, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung setup natin dito. Available naman yung file nito dito sa trading course, so hindi na kayo mamomroblema sa formula nito. I-edit nyo na lang at i-discuss ko siya sa trading journal section natin. So ito yung actual trades ko noong September. Ganito lang din yung dapat na maging setup ng trading journal nyo. No worries, ituturo ko sa inyo lahat yan. So balik tayo dito. Sa pagmamanual backtest, medyo matrabaho siya at nakakapagod. Kailangan dito ng hard work at determination kasi kung tatama din kayo gawin ito, hindi kayo matututo. Parang ginaya nyo lang yung iba na sabak agad sa trade pagkatapos malaman yung trading setup. Kumbaga hindi pa kayo ready, then sasabak na agad kayo sa gera. So for this example, sa demand zone natin, nasaan ba yung entry point natin? Nasa 16,711. Ilalagay natin yan sa entry. Yung stop loss dito, sabihin natin 16,598. Ilalagay din natin yan sa stop loss tab and then yung exit price. In this case, 16,998 tayo nag-exit. So may profit tayo na 25.76% at depende yan sa leverage na nakalagay dito na pwede naman natin palitan anytime. So if ever na stop out tayo, ito yung ilalagay natin sa exit price. So negative 10% yung talo natin. At gamit ang journal na ito, ma-identify natin yung percentage ng profits. Pwede din natin ilagay dito yung date ng entry point and exit point. Importante din ito para ma-monitor natin kung gaano katagal ba nag-close yung position. Makikita naman natin yung time dito sa ibaba kahit sa Binance platform. Diyan din natin makikita. Itong example trade natin, nag-open yung position January 6, 9 PM. Anyway, you have to pay attention sa time zone kasi baka nasa ibang time zone kayo, ibang oras ang lalabas dyan. So you can choose Manila. Pupunta tayo ulit sa journal, then palitan natin yung open date. Then i-copy lang natin ito dito. Balik tayo sa chart, kunin natin yung close date. Dito bandang alas 4 na ng umaga nag-close yung trade. Then baguhin natin yung nasa journal. At sa particular na trade na ito, tumagal siya ng 7 hours. So kung gagawin natin ito, mas marami tayong nakukuha na information. Dito pa lang pinapractice na natin yung pagjo-journal at sinasanay na rin yung sarili natin na tingnan yung nangyayari sa chart. Kasi ito yung gagawin natin lagi. Papanoodin natin most of the time yung galaw ng price. Kaya malaki yung maitutulong ng backtesting para maging familiar tayo sa trade setup at sa performance nito. Kung makikita natin na maganda yung performance ng strategy, then mas magkakaroon tayo ng tiwala dito kapag nasa live
trading na tayo. Kasi katulad ng itinuro ko na supply and demand trading strategy, alam ko sa sarili ko na working yon kasi matagal ko na siyang ginagamit sa live trading. Pero sa inyo, para malaman nyo na nagwo-work ito, kailangan nyo siya i-backtest at masasanay din yung mata nyo na makita yung trading setup ng paulit-ulit sa chart. Madidiscover nyo na paulit-ulit lang naman na lumalabas yung trading setup sa kahit anong time frame pa kayo mag-trade. Mas marami nga lang false signal sa lower time frame like 1 minute or 5 minute time frame kumpara sa higher time frame. Kaya I choose 15-minute time frame kasi in between lang siya. Hindi siya maituturing na masyadong mababa para sa lower time frame at hindi din siya maiko-consider na higher time frame. Nasa gitna lang. Kahit sa ibang asset, 15-minute lang din yung main time frame na ginagamit ko. To summarize, ang kailangan nyo lang gawin sa pagbabacktest, open your TradingView or Binance trading platform, bumalik kayo sa mga previous data. Depende sa inyo, balikan nyo yung 2022 or mag-start na kayo ng 2023. 6 months data will do. Then hanapin nyo yung trading setup na itinuro ko sa inyo. Katulad ng in-example natin kanina, screenshot nyo, ilagay sa folder or print, then yung details ng trade, ilagay nyo sa spreadsheet. Yan yung magiging cheat sheet nyo. At from time to time, kahit nasa live trading na kayo, kailangan nyo pa din balik-balikan yung mga trading setup na itinabi nyo para ma-review nyo yung mga trades na pinagagawa nyo. Okay? So yun lang ang trading tutorial natin for today. Good luck and see you on the next video.